Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating News and Public Affairs Program ng Bangsamoro Multimedia Network o BMM, ang ating internet radio station. Ito ang BMN Newscast na inyong mapapanood tuwing araw ng Lunes Miyerkules at Biyernes. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 30, 2025 at ikalima sa Safar 1447 Hijra Calendar. Sa ngalan ng BMN Chairman 2 Alid Alfonso, BMN Executive Director Faidia Samanudi Akman at Technical Staff Muhaymin Z. Sulaiman, kasama si Hanan Z. Ariman at syempre sa aming mga news writer, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang iyong ka-network sa BMN. Ako po si Haula Muhammad Upat. At ako naman si Samsaida Moniblem, ang inyong tagapagbalita ngayong araw. At ito ang BMN Newscast. Okay? Live na live po tayo ngayon sa official Facebook page ng BMN. Please like, share, and follow our official Facebook page para updated kayo sa BMN Newscast. Ang oras natin ngayon ay 4:04 ng hapon. Muli magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang mga intern o OJT student dito sa BMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao na kumukuha ng kursong AV Islamic Studies. Sige, partners, greetings muna tayo sa ating mga tagapanood. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay. Isang mainit na pagbati at shout out sa inyong lahat. Shout out sa aking taga-pamilya na taga-Nulangan, Dato Anggal Midtimbang, Maguindanao, sa aking mga kapatid at especially sa aking Mother Earth, Baikungan Upat. And also, shout out sa viewers natin dyan at taga-subaybay sa programang ito. And shout out sa aking family, relatives, and friends, especially sa aking nanay dyan na naghihintay ngayon. Ang BMN Newscast ay itatampok ang mga kaganapang nangyayari sa loob at labas ng BARM region. At may mga kasamang reporters din po kami dito mula sa aming mga kasamang OGT na dapat nating abangan sa pagpapatuloy ng ating News and Public Affairs program dito sa ating BMN Internet Radio Station. Sa dating ito, ating tanggapin ang ulat mula kay Binladin Lunga, MPOS at Ideas INC, nagsanay ng mga voluntaryo sa AWARE para sa kapayapaan sa Maguindanao. Yes, Binladin, ibalita mo na yan. Ang Ministry of Public Order and Safety o MPOS at Ideas Incorporated ay nagsagawa ng community-based training sa early warning and early response o EWER noong Hulyo 9 at 10 sa taong 2025 sa UP Maguindanao del Norte. May 30 voluntaryo mula sa kalapit na barangay na umahok sa mga naglalayong bigyan ang mga kasapi ng komunidad ng mga kasanayan at kaalaman para sa pag-iwas at pagtugon sa mga tunggalian at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Binigyang diin ni MPOS Program Officer Khalid Amirol ang papel ng komunidad bilang mga matatay nga sa pagtigil ng mga tunggalian at pagsasanay at naglalaman ng mga talakayan ang interactive na aktibidad tungkol sa yung struktura ng EWER, mga estratehiya sa pagpigil at pagtugon at pamamahala ng datos at paghawak ng mga mahihirap na sitwasyon, kabilang sa mga kalahok ang mga opisyal barangay, mga kinatawan ng sektor ng kapayapaan at seguridad, ang mga leader ng komunidad, nangako ang mga kalahok na susuportahan ang inisyatibo ng mga EWER. Muli, ako po si Binladin Lunga, OCT student ng Bangsamoro Multimedia Network mula sa Mindanao State University. Balik sa iyo, Haula Upak. Okay, maraming salamat Binladin. MPOS at Ideal INC nagsanay ng mga voluntaryo sa AWARE para sa kapayapaan sa Maguindanao. Okay, bago natin pagpatuloy ang report ni Said Faisal, magbabasa muna tayo ng comment para sa ating mga taga-subaybay partner.
Shout out sa aming mga viewers at listener dyan. Shout out sa inyong lahat. Stay lang po kayo dyan. Okay, shout out kay Samsunin Saptula from OWB. And shout out kay Muhammad Bantas and also kay Ma'am Hanan Ariman, shout out. And also kay Rohami Nadi Maukum and also kay Nuriasir Gulo and Diego Mama. So, ipagpapatuloy na natin ang ating balita. Narito naman ang report ni Faisal Said, mapar na mahagi ng kambing sa mga kooperatiba sa barn para suportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Yes, Faisal, ibalita mo na yan. Namahagi ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR na pinamumunuhan ni Minister Abu Nawas Bon Al-Haq Maslamama ng 65 kambing sa 5 kooperatiba ng mga magsasaka sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area o SGA noong 2017 bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon ng Bangsamoro. Ayon sa Bangsamoro Government Social Media Post, ang inisyatiba na ito ay naglalayong magbigay ng tangible na suporta at mapahusay ang pang-ekonomiyang kagalingan ng mga komunidad na pagsasaka sa rehiyon. Alinsunod sa priority agenda ng gobyernong Bangsamoro na pahusay ang produktibidad ng agri-fishery at palakasin ang seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga recipient cooperative, ang Gaunang Farmers Association sa Rajakan, Gadungan SSP at Pumahat Mu'minat, Agriculture Cooperative sa Sultan Barungis, Barangay Leong Kadabanga Organization sa Datupiang, South Barira Women's Sector, Agriculture Cooperative sa Barira, at ang Kampo Muslim Bangsamoro Women Association na nabalawag sa SGA. Bukod sa pamamahagi ng kambing, nagbigay din ang MAFAR ng 2 rolyo ng lambat sa Pisandawan Economic Association at Gadungan SSB at Umahat Mu'minat Agriculture. Upang tumulong sa pagtatayo ng mga proteksyon ng kulungan para sa kanilang mga alagang hayop. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga magsasaka sa tulong at sinabing malaki ang maitutulong nito sa kanilang kabuhayan. Nangako rin ang mga kooperatiba sa pagpapalaki at pagpaparami ng mga kambing upang matiyak ang patuloy na benepisyo para sa kanilang mga miyembro at upang makatulong na mapabuti ang kanilang kalidad na buhay. Mula nang itatag ito, ang MAFAR ay nagpatupad ng iba't ibang mga hakbangin upang isulong ang pag-aalaga ng kambing sa rehiyon ng Bangsamoro, partikular sa mga lalawigan ng Lennan na pabor ang kalupaan sa pangangalaga ng kambing. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga pasilidad na pabahay ng kambing at pagsasagawa ng mga programa sa pagsasanay na papanatiling produksyon ng kambingan. Ako po si Faisal G. Said, OGT student ng DNN, Bangsamoro Multimedia Network sa Mindanao State University, Maguindanao. Balik sa iyo, Blen. Maraming salamat, Faisal Said, MAFAR na mahagi ng kambing sa mga kooperatiba sa BARM para suportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Mga ka-network, ating namang tanggapin ang report mula kay Johanny Galal. Buhay Kanlungan, bagong silungan para sa kababaihan at bata sa Lanao del Sur. Yes, Johanny, ibalita mo na yan. Nagsimula ng ipatayo ang bagong pasilidad ng Bangsamoro Women's Center o mas kilala bilang Bahay Kanlungan sa Barangay Madaya gamit ang pondo mula sa Special Development Fund o SDA 2023 na nagkakahalaga ng 19.73 million ng pamahalang Bangsamoro sa pamamagitan ng Ministry of Social Service and Development or MSSD noong Lunes, Hulyo 28 para sa proteksyon ng kababaihan at mga batang nangangailangan. Ang 2 pasilidad ng Kanlungan ay magsisilbing pansamantalang tahanan para sa kababaihan at sa batang nakaranas ng abuso at may kasama na rin itong serbisyong tulad ng psychosocial support, legal aid at pangunahing serbisyong medikal. Nagsimula na rin ang pagtatayo ng kahalintulad ng pasilidad na Indanan Sulu matapos ang unang shelter sa Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte noong 2023. Kasabay rin ang seremonang ito ang pagsisimula ng konstruksyon ng Provincial Operation Office ng MSSD para sa ikalawang distrito ng Lanao del Sur. Ang 2 proyektong ito ay bahagi ng
Mahal ang Bangsamoro, lalo na ang pagpapalakas sa mga serbisyong panlipunan para sa kababaihan at kabataang nangangailangan. Ako po si Duhani Gelal, OJT student ng BMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Balik sa iyo, Hawla. Okay, maraming salamat, Johanny. Bahay Kanlungan, bagong silungan para sa kababaihan at bata sa Lanao del Sur. Okay, mga ka-network, magbabalik ang balita sa Bangsamoro makalipas ang ilang mga patalastas at sa pagbabalik ay matutunghayan natin ng karagdagang mga balita sa Bangsamoro. Halina at samahan natin ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao AB Islamic Studies sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program. Tuwing Martes at Huwebes, alas 4 ng hapon. Live na live sa BMN official Facebook page. Okay, muli pong nagbabalik ang BMN Newscast. At sa ating news headlines, MNLF level group sa Sulu, kinilala ng mole. MSSD nagsagawa ng MSSD infection sa Marantao Social Development Center at proposed provincial office site sa Lanao del Sur. Third-party monitoring team bumisita sa tanggapan ni MP Attorney Sinarimbo. Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA para sa Pilipinas, prioridad ang ekonomiya, edukasyon, kalusugan at social program. Israel nagpahayag ng araw-araw na tigil putukan sa Gaza habang nagsimula na ang paghuhulog ng ayuda mula sa himpapawid. Habagat patuloy na nakakaapekto sa Mindanao, pag-ulan asahan sa Cotabato. Okay, narito naman ang detalye ng ating BMN Newscast sa ating balitang panlalawigan. MNLF labor groups sa Sulu, kinalala ng mole. Dalawang grupo ng manggagawang kaanib ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Barangay Bitanag, Panamaw at opisyal ng kinilala ng Ministry of Labor ng Employment o MOLE bilang bahagi ng pagsisikap ng Bangsamoro Government na maisulong ang kapayapaan, kabuhayan at pagsasama ng mga komunidad sa legal na sistema ng BARM. Ang Bitanag MNLF Fisherfolk Association at Bitanag MNLF Women's Association ay formal na kinilala matapos tumanggap ng kanilang certificates of registration sa isang ceremonial na turnover noong July 25. Sa pangunguna ni Mole Sulu Provincial Head Jemima Ali Amin Ilazi, ang pagkilalang ito ay bahagi ng pagtuloy na suporta ng pamahalaan ng Bangsamoro Group manggagawa sa mga komunidad ng MNLF. Sa pamamagitan ng rehistrasyon, nabigyan ng legal na kapangyarihan ang dalawang asosasyon upang katawan ang kanilang mga miyembro sa collective bargaining magkaroon ng akses sa mga programang panlipunang protection at maisulong ang mga reforma sa paggawa. Isa itong mahalagang hakbang upang higit kapakanan ng mga manggagawa sa mga conflict affect areas. Bahagi nito ng mga malawak na inisyatibo ng MOLE
na isama ang mga formal labor groups sa legal at oportunidad sa pangkabuhayan ng BARM. Sa pamamagitan nito, mas napalawag ang kanilang partisipasyon sa pamahalaan at mga programang nakatuon sa pangsulong ng kabuhayan, kapayapaan at kaunlaran. Nagpahayag ng pansamantala ang mga benepisyo sa tanggapan ng pagkilala dahil sa proteksyon nitong mapalakas ang kanilang bargaining power at mapabuti ang seguridad sa kabuhayan. Dahil sa kanilang formal na katayuan, kwalipado na silang tumanggap ng tulong mula sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Ang aktibidad ay naisagawa sa pakikipagtulungan ng Provincial Police Office, LGU Panamaw, Bangsamoro Women Commission o BWC at Ministry of Social Services and Development o MSSD. Okay, MSSD, nagsagawa ng MSSD infection sa Marantaw Social Development Center at proposed provincial office site sa Lanao del Sur. Bilang bahagi ng pagsikap sa mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa kapakanang panlipunan sa lalawigan, nagsagawa ang Ministry of Social Service and Development or MSSD ng 2 araw na infection mula Hunyo 28 to 29, 2025. Sinakop ng inspeksyon ang patuloy na pagtatayo ng Social Development Center or SDC sa Marantaw at isang ininungkahing lugar sa Marawi City para sa isang bagong permanenteng Provincial Operations Office. Pinangunahan ni Engineer Romeo I. Libelo at ng MSSD Engineering Unit, unang binisita ng team ang Barangay Bakong, Marantaw, kung saan kasalukuyang ginagawa ang SDC. Ang 27.2 million na pasilidad ay magsasama sa isang multi-purpose covered court at isang palikuran na idinisenyo upang suportahan ang iba't ibang programa ng komunidad. Kapag nakumpleto na sa Nobyembre 2025, mag-host ang center ng mga session ng pagsasanay, mga aktibidad sa paglilibang, mga serbisyong psychosocial at maaaring kumilos bilang pansamantalang kanlungan sa panahon ng mga emergency. Sinabi ng MSSD, sa mga sumunod na araw, binisita ng team ng isang proposed site sa Marawi City na inilayon para sa hinaharap na Lanao del Sur, a Provincial Operation Office. Ang pasilidad na ito ay magsisilbing sentralisadong hub para sa mga operasyon ng MSSD at paghahatid ng serbisyong publiko sa buong lalawigan. Idinagdag sa ulat na binisita rin ng delegasyon ng umiiral na Provincial Social Welfare Office sa Provincial Capital upang talakayin ang mga prioridad sa infrastruktura at suriin ang kasalukuyang pangangailangan sa pagpapatakbo. Ang mga inisyatiba na ito ay sumasailalim sa mas malawak na misyon ng MSSD na palawakin ang pag-abot nito, pagbutihin ng pag-akses sa mga serbisyo sa proteksyong panlipunan sa buong rehiyon ng Bangsamoro sa pamamagitan ng pamumuhunan ng napapanatiling infrastruktura na nakatuon sa komunidad. Kabilang pa rin sa balitang panlalawigan, third-party monitoring team bumisita sa tanggapan ni MP Attorney Sinarimbo. Bumisita ang mga opisyal ng third-party monitoring team o TPMT sa tanggapan ni Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo araw ng Martes, July 29. Ang pagbisita ay upang talakayin ang mga pinakabagong update na may ugnayan sa gawain at tagumpay ng Bangsamoro Parliament. Sa naturang pagpupulong, ibinahagi ni MP Sinarimbo ang kasalukuyang estado ng Parliament at ang patuloy na pagsusumikap ng Bangsamoro Government. Nagpaabot si MP Sinarimbo ng taus-pusong pasasalamat sa TPMT sa patuloy na tiwala at suporta sa adhikain ng rehiyon para sa kapayapaan, kaayusan at epektibong pamamahala. Tiniyak niya rin ang kahandaan
ng kanyang kaganapan na makipagtulungan sa pagbabahagi ng institution capacity at kasaysayan ng Bangsamoro governance bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa mandato ng TPMT. Ang TPMT ay isang independent monitoring body na nagsusuri at sumusubaybay sa pagpapatupad ng mga kasunduan ng pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF upang matiyak ang transparency at integridad ng proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro. Ang pagbisita ng TPMT sa tanggapan ng MP Sinarimbo ay patunay ng patuloy na pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Bangsamoro Government at ng TPMT. So, sa atin namang balitang nasyonal, Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA para sa Pilipinas, prioridad ang ekonomiya, edukasyon, kalusugan at social program. Sa kanyang ika-4 na State of Nation Address o SONA noong Lunes, ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangitain para sa bansa sa gitna ng kanyang termino. Binigyang diin niya ang mga plano ng administrasyon para sa pag-unlad ng ekonomiya, pagtutok sa edukasyon at pagpapalakas ng mga programa para sa kapakanan ng mga mamamayan. Anya, ang Pilipinas ay isang matatag na destinasyon para sa mga investor dahil sa mababang inflation rate at pagbaba ng unemployment rate sa humigit kumulang 4%. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang mga nagawa ng administrasyon sa larangan ng ekonomiya, kabilang ang paglalaan ng 113 bilyong piso para sa sektor ng agrikultura. Anya, layunin ng mga programa na palakasin ang akses sa pagkain at tugunan ang mga isyu sa proseso ng mga bilihin. Bukod dito, ipinangako niya ang pagpapatayo ng 200 power plants sa loob ng 3 taon, pagpapalawak ng solar power at pagpapabuti ng mga proyekto sa tubig at kuryente. Sa aspeto ng edukasyon at kalusugan, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagtaas ng budget para sa edukasyon at pagpapabuti ng kompensasyon sa mga guro. Anya, layunin ng administrasyon na magkaroon ng 40,000 na bagong paaralan at pagpapalawak ng mga programa sa kalusugan. Kabilang ang libreng dialysis at kidney transplant. Bukod dito, ipinangako niya ang pagpapatupad ng zero balance billing sa mga pampublikong hospital at pagpapalakas ng mga programa laban sa korupsyon. Sa ating balitang international, Israel nagpahayag ng araw-araw na itigil ang putukan sa Gaza habang nagsimula na ang paghuhulog ng ayuda mula sa himpapawid. Inanunsyo ng Israel ang pansamantalang pagtigil ng operasyon ng militar mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi kada araw sa ilang bahagi ng Al-Mawasi, Del at Al-Bala at sa Gaza City sa Hilaga. Kasabay nito ang binuksan ang mga bagong ruta para sa pagbibigay ng ayuda habang ang Jordan at United States of Emirates ay nagsimula ng magbigay ng supply tulad ng pagkain, gamot, gamit ang paraquat para sa mga Palestino. Nahaharap ang Israel sa matinding batikos dahil sa lumalakas krisis dahil sa hindi nito pagpayag na makapasok ang humanitarian aid sa Gaza. Isang akusasyon mariing itinatanggi ng kanilang pamahalaan ng Israel. Dagdag pa ng militar, magtatakda rin ng mga ligtas na ruta para sa mga convoy ng kanilang pagkain at gamot mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa opisyal ng World Food Program, kinakailangan ang agarang pag-aproba ng Israel sa mga truck ng UN Food Aid upang lubos na mapakinabangan ang mga planong humanitarian force sa labanan. Ipinahayag din ni Tom Fletcher,
pinuno ng United Nations Humanitarian Office na tila may ilang movement restriction na inalis ang Israel nitong linggo bilang bahagi ng kanilang pagsang-ayon sa isang linggong pagpapalawak ng humanitarian aid. Anya, batay sa paunang ulat, mahigit 100 truckload ng relief good ang nakolekta mula sa mga border crossings upang ipasok sa Gaza. Sa kanilang unang humanitarian airdrop sa loob ng ilang buwan, ang Jordan at United States of Emirates ay nagparakwit ng 20 toneladang tulong sa Gaza nitong linggo ayon sa isang opisyal ng taga-Jordan. Okay, narito naman ang lagay ng panahon. Habagat patuloy na nakakaapekto sa Mindanao. Pag-ulan asahan sa Cotabato. Ayon sa ulat ng DOST, Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang Southwest Monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Mindanao na nagdudulot ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o paggidlat o paggulong. Sa araw na ito, ang lalawigan ng Cotabato ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa paminsang maulap na kalangitan na may posibilidad ng pag-ulan o thunderstorm, lalo na sa hapon o gabi. Pinapayuhan ng publiko na mag-iingat sa posibleng biglaang pagbaha o madulas na mga kalsada. Inaasahan ng banayad hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog hanggang timog kanluran. Katamtamang din ang karagatan na may taas ng alon na mula sa 0.6 hanggang 2.1 metro. Taya ng temperatura, 25 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius, 5 a.m. hanggang 5 p.m. 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius, 5 p.m. hanggang 5 a.m., Hulyo 31. Ang ulat na panahong ito ay mula sa Mindanao PRSD DOST Pag-asa. Muli po nating balikan ang ating news headline. MNLF labor group sa Sulu kinilala ng mole. MSSD nagsagawa ng MSSD inspection sa Marantau Social Development Center at proposed provincial office sa Lanao del Sur. Third-party monitoring team bumisita sa tanggapan ni MP Attorney Sinarimbo. Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA para sa Pilipinas, prioridad ang ekonomiya, edukasyon, kalusugan at social program. Israel nagpahayag ng araw-araw na tigil putukan sa Gaza habang nagsimula na ang paghuhulog ng ayuda mula sa himpapawid. Habagat patuloy na nakakaapekto sa Mindanao sa pag-ulan asahan sa Cotabato City. Okay, yan po ang ating mga naitampok na BMM Newscast ngayong araw, ngayong araw ng Lunes, July 30, 2025 at ikalima sa Safar 1447 sa Hijra Calendar. Sa ngalan ng Bangsamoro Multimedia Network or BMN, ito ang ating internet radio station. Sa ngalan ng BMN Chairman 2 Alid Alfonso, BMN Executive Director Ms. Faidia Samano D. Akman at Technical Staff Muhammadin Z. Sulaiman kasama si Hanan Z. Hariman at siyempre sa aming mga news writers, magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ako si Samsaida Munib Blaine At ako naman si Haula Muhammad Opa. at ito ang BMN Newscast.